Ang orasan natin sa gabi nito, alas 8:10 mga suking mga bayan, 15 po ng Agosto 2018 mga suking mga bayan na. Tingnan natin ang unang balita po mga suking mga bayan sa gabi nito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Kapalit ng Pangulo, kung talagang tuluyan bumaba siya mga sa kapangyarihan, 2 tao ay napisil niya pumasok yung mga bayan. Kung hindi o kaya sa current Senator itong si Chief Scudero. Sa replacement po niya, kung sakali ay magbitiw siya sa tungkulin mga sukiwang bayan. Instead of Lenny Robredo, itong daw ito ay yun ang sabi ni Pangulong Duterte ay nyo lahat, ako nakabatin, no? Yung taga-region, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, no? Okay. President Rodrigo Duterte said Tuesday he would write former Senator Bongbong Marcos, Senator Francis' replacement instead of Vice President Lenny Robredo. This as Duterte again belittled the capability of his constitutional successor. I think deep in my heart, if you want the succession and Robredo take over, hindi niya kaya, she can do it, Duterte said in his speech. Member ng broadcaster ng Pilipinas on Tuesday night, mga suking. Kung sino lang sana dyan Scudero or Bong Marcos, mga suking mga bayan. Ito ay mga suking mga bayan. Both Scudero and Marcos ran for Vice President in 2020. Okay, Duterte Tuesday revealed that he's thinking of stepping down with the 4 years more left in his term po mga kinabayan. Ang Hormone Station ng Balita ay dumalay sa mga kasalanan at nakunan. Politika, matatingnan ng media, programa sa ang bigyan ng walang dinatan ang programa ito. Ang programa ng service sa kahanginan at trabaho lamang. Is cited for
over continuing corruption in the government, mga subabayan, no? I chase again the graft and corruption seems to be endless. It has contaminated almost all government departments and offices, the president said in a separate speech on Tuesday. Okay. In response to Robredo's spokesperson, Marie Gutierrez, emphasized that both Escudero and Marcos lost during the election. He even tweeted the president for not mentioning foreign Affairs Secretary Alano ran alongside him during the 2016 polls. Tatlong 155,000 na pamilya ang natulungan ni BP Lenny na walang anomalya ang kurakot ang pwesto sa cabinet. Pangalawa, pasensya na siya pero talo si Biko sa Chins Escudero noong election. Pangatlo, hanggang dito ba naman Wednesday. Just three things first, BP Lenny has had 155,000 BBM introduced during the election. Third, even Alan was forgotten from mga suking kabayan. Ayan. No? Ayan po mga suking kabayan. No? Ang buwan ng restriction ng balita at ilan ay dumalay sa may supang kasalukuyan at nakamon. Makapolitika, makatingnan, makabalika ang programa ay para sa lahat. Walang umilinan, walang pinakampihan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahaminan at trabaho lamang. Okay, sabi ng Pangulo, Duterte prepares military junta over Robredo. Mas lalong lumala po ang situation ng mga suking kabayan, no? Gusto ng Pangulo ay junta government, military junta government, kaysa ibigay niya kay Lenny Robredo kung nga suking kabayan. Basahin natin ang balita ito. Okay, Duterte Miles stepping down. And then Rodrigo Duterte on Tuesday said he prepared a junta to lead the country if it's ousted by the military. Duterte this year again belittled the capabilities of Vice President Lenny Robredo, who said they cannot improve anything here po mga suking mga bayan, no? Okay. The problem is, I cannot suggest to them that you follow the succession, which is really in the Constitution. I am hesitant to suggest a constitutional succession. There said in a speech before business leaders in Malacanang, mga suking mga bayan, no? Ayan. Okay. I would suggest the military grant a junta, line up here, and I'll put you in your proper place, he added. Okay, the judge also claimed that Robredo's bail with Naga City
was once a hotbed of methamphetamine, hydrochloride, or Shabu. Of course, we will deny it. Duterte said last month, Duterte also cited Robredo saying Vice President was incompetent po nga suki mo bayan, no? Ayan. Ang buong administration ng balita dito ay dumalay sa may supang kasalukuyan at nakapanahon. Makapolitika, makaopinyon, makakomentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang kinikilinan, walang pinatangkilan at walang pinapamigan. Ang ay public service sa makahaminan at trabaho lamang. Okay, Robredo, a lawyer and a former lawmaker in response said Duterte should instead focus on economic issues rather than insult her or God as the country's economic continued to further quickening inflation mga suking mabayan. No? Valid naman yung sinabi ni Aling Lenny kung mga suking mabayan. No? Focus sa economic issue ang economic issue ang gusto ni Aling Lenny kung mga suking mga kabayan. This is not also the first time the President tagged a Philippine city had better illegal drugs for mga suking mabayan. Duterte once called it Iloilo as the most sabulized area in the Philippine commercial bayan, no? Sabulized. Ang buong administration ng balita dito ay dumalay sa may supang kasalukuyan at nakapanahon. Makapolitika, makaopinyon, makakomentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang kinikilinan, walang pinatangkilan, pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahaminan at trabaho lamang. In his speech, Duterte also said 4 years more left in his term. Duterte said he told the police and military that he was considering stepping down because he was already tired. No? I told the soldiers and policemen, guys, I want you to know that I'm thinking of stepping down because I'm tired. Well, I am not angry against anybody. Duterte said, mga sukan, mga tagapagilid, no? He cited the continuing corruption in government despite his campaigns against it, mga suki mabayan. My chase against graft and corruption seems to be endless. It has contaminated almost all government departments and offices in Mabayan. Okay, mga tagapakinig. This is not the first time that Duterte declared his desire to step down ahead of the end of his 6-year term. He previously said that the police and military are free to seize power from him if they are deemed no longer capable of leading the nation, mga suking mabayan. No? Okay. At nakapanahon. Makaopinyon, makakomentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang kinikilinan. Public service sa makatrabaho lamang. Okay, the president
Senador so said he would step down if succeeded in shepherding the country toward federalism mga suking mabayan. Yun ang tinatapos lang ng Pangulo na ayan. Yun ang tatapusin po ng Pangulo, no? So, ayan. Okay? Wala na. Ang Bureau ng Special Opinion Balita dahil sa may supangkasuyan at nakakamon. Politika ng komentaryo at balita ang programa ay para sa lahat. Walang pinikilan, walang pinakampi, walang pinakamihan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho lamang. Okay, Cotabato City, August 15, no? Okay. Balita po. Ano ito? Ano ito? Pumasok na. Okay. Itong ano, no? Kaos mapayapaan ito mga sukiwawan. Yung news. From Edison, that is how far the government and the more Islamic Liberation Front may let Pepe come through the years, and especially with signing of the Bangsamoro Organic Law into law by na maging mapa pumasok yung mga ng ball, no? Di ba, takot na takot mga suki mabayan, eh. Mali pala ang perception na pumasok yung mabayan, no? Yung pala ay suki mabayan, no? Okay. When the framework agreement on the Bangsamoro pump and the comprehensive agreement on the Bangsamoro camp were signed, we were now partner, and we work as one in pursuit of the peace of the presidential advisor on the peace process, OPAP, Assistant Secretary Dixon Hermoso, third visiting official of the CISPA mechanism and normalization mechanism. Okay, the official had made a courtesy visit to the 6th Infantry Division at the 6th ID headquarters in Awang, Police Regional Office Arm in Parang, Maguindanao, and I, my left Bangsamoro Islamic Armed Forces at Camp Darapanan, Sultan Kudarat, Maguindanao yesterday. Okay, ito sino ito? Si Samba ito? Okay, yung leader ng bayan, no? Okay, si Sami at ito mga suki mo bayan, no? Okay, ayan. Meron isa po sa likuran nila nakatingin. Okay. Kaya nga, from magkalaban, and then magkaibigan ang kalaunan mo mga suki mo bayan, no? Oo. Ayan. Magkalaban muna ng kapayapaan, so, magkaibigan naman mo suki muli po mga suki mo bayan, no? Ganun lang yan. Okay. Nga. Ayan.
NPA mga suki. Meron nangyari din sa ano no? Nabasa ko kanina po mga suki mga bayan. Tipo ng antique yata mga suki mga bayan, no? Hindi ko nakuha yung balita yan plus lang kanina po dyan ako sa Biran sa mga suki mga bayan, no? Okay. Okay, mga suki mga bayan. Ano itong attack in Samar linked to caps wounded mga suki mga bayan, no? Baka dito, no? Katarman Northern Samar, two policemen were wounded in fire day when a group of new people drivers attacked the police station in Lapinig Town, Northern Samar Province, mga suki mga bayan, no? Mga tagapaginig. Okay. Yan na buhay ng Pilipino. Ang Regional Station Pinang Balita ay malaki sa may supang kasalukuyan at nakapanahon. Makapolitika, makaopinyon, makakomentaryo at balita ang programa ay patas sa lahat. Walang tinikilingan, walang tinakampihan at walang tinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Mag-usap, magkaibigan, then magtira mga suki mga bayan, no? Ganun yung style natin mga Pilipino po mga suki mga bayan, no? Police believe the attack was in retaliation to the arrest of a Marietta Bartolo, a suspected NPA dealer in Katarman Town. Bartolo is facing a 10 murder and prosecuted murder case in court in Northern Samar po mga suki mga bayan. At least 50 NPA driver in two dump truck and two motorcycles barged into the station at 4 a.m. po mga suki mga kaibigan, no? Umaga on Friday, grabe, no? Outnumbered or the four policemen manning the station fired at the attacker that led to a 30 minutes gunfight. Okay, no? Former Lapinig Mayor Romualdo mentioned whose wife Luisa, the incumbent mayor, said the burst of a gunfire aroused them from sleep mga suki mga bayan, no? Yeah. That we could really hear the gunfire mention whose house was about 600 meters from the police station. Toward the news po mga kaibigan kanina, no? Kanina, kahapon nata. Jerry Tilecol and PO1 and his son Aguirre was wounded in the firefight. They were taken to the Gamay District Hospital in Gamay Town, where doctors declared them to be in stable condition mga suki mga bayan. Maswerte, hindi dati na. Ang Regional Station ay sa may supang kasalukuyan at nakapanahon. Makapolitika, makaopinyon, makakomentaryo at balita ay patas sa lahat. Walang tinakampihan at walang tinatamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kahanginan at trabaho lamang. Director Lee Montibon, Lapinig Police Chief
Mehedo retreated and hide in a nearby mangrove patch at they ran out of bullets from mga suki mga ba. Naubusan ng ano, naubusan ng bala mga suki mga bayan. Okay. The rebel ran shot. The police station which was at the back of the town hall, Barangay del Norte, Lapinig. It's about 70 kilometers from this capital town. The rebel took two handguns, laptops, and a desktop computer from one of the officers at the municipal hall. Monty Bonsel. Security titan, grabe, no? Ransack pati municipal hall, no? Grabe yung bayan na yan. Okay, security titan, mention said the security had been tightened with the Northern Artillery Battalion based in Katulig Town, saying to Lapinig pumasok yung mga bayan, no? Grabe ito. Chief Fire Tayaban, Northern Samar Police Civil Relation Office, said Friday attack might be related to the arrest of Bartolo Bumatsuki. Friday, no? The NPA leader was reportedly scheduled to attend an arraignment record in Gamay, but the attack in. Okay, we do not know what's on their rebel mind. They might have a plan to rescue Katayang Bartolo. Katayan. But we are not able to do so because it was well guarded, said Tayaban. Okay, he said Bartolo was not detained in Lapinig, but at the Bureau of Jail Management and Penology Facility in Katarmarayan. No? Okay. Meron naman sa Bukidnon. Bukidnon class, a soldier was killed, another was wounded in a class in Bukidnon province on Wednesday. Oh, grabe, no? Kamalini, spokesperson for the NPA News Center Middle Command, the five parts erupted at the village of Buntongan in Pasugong after the NPA Front 89 launched what is called a harassment operation against government forces. The village, however, denied the NPA claim, saying that the NPA fighter was killed in the class. It's however confirmed that a soldier was wounded with a dito po sa bakbakan ito mga suki mo bayan. Okay. Bukit nun naman. Okay. Ayan. Okay. Uy. Kailan ang balita ito, no? A few minutes ago. President Rodrigo Duterte lead the first anniversary celebration of the Partido Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan, no? Pilipin Laban. Cares that concern SIS. Building in Pasay City on August 15, 2018. Ngayon. Okay. Established the ruling party, humanitarian arm, cares assistant, victim of either natural or man-made calamities, the county with its relation victim of Marawi siege on July 19, 2017. Since then, they have been actively involved in delivering aid and relief packages around the country, with the latest
Fire victim in Holosulon 2018 mga suki mo bayan, no? Ayan. Politika, makatingnan, makakomentaryo at balita ang programa ito'y para sa lahat. Walang pilihan, walang pinakangkulan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahaminan at trabaho lamang. Related founding last year. Pilipilaban Care Salesperson Katrina Yu ni Augmented, no? Aim and widen its operation by partnering the various organizations among which is the event, President Duterte called the PDP Laban Leaders Reunion as the ruling parties chairs together. As its president of the bayan, no? Bilib ba ko kay Pangulo talaga? Okay. Ayan po. Isang tingin balita at ito ay malaki sa may supang kasalukuyan at nakakanon. Makapolitika, makatingin, makakomentaryo at balita ang programa lahat. Walang pilihan, walang pinakangkulan, at walang pinapamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahaminan at trabaho lamang. Balita ko sa kasalukuyan, no? Okay. PDP Laban, no? So, Pugpong. And then kanina pa nagsabi po si May mag-repair-elect na lang siya ng mayor ng Davao City, no? Hindi siya akyat sa mataas na posisyon mga suki itong kuwan siya mga suki mo bayan. Mag-parek na lang ng city mayors ng Davao po mga suki mo. Ayan. Kaya nga hindi politics, kasalukuyan pa po ay hanggang October hindi pa natin malalaman po yan, no? So, September, October, ay kasi 15 na ngayon, ng August ay malalaman na natin mga linya. Abot ng mga file na yan, certificate of candidacy. Hindi pa natin alam po ang kalakaran ng politics, no? Ayan. The President Duterte relieved top military official of hospital corruption allegation mga suki mo ba? Automatic ko mga suki. Okay, yun po sa balita. Ay malaki sa may supang kasalukuyan sa lahat. Walang pilihan, walang pinakangkulan, at walang ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makahaminan at trabaho lamang.
basahin natin ang balita. Duterte relieves top military official over hospital corruption allegation. Metro Manila, the President Duterte has ordered of the top military official over alleged anomalous transaction, the Armed Forces of the Philippines, the Health Unit, the spokespersons on Monday. Presidential spokesperson Roque said Duterte exhorted the relief in a court-martial proceeding against 20 officials among the board of the Armed Forces of the Philippine Health Service Command. Okay. Itong Edwin Leo Torre La Vega, mga suki mo ba yan? Commander of Luna Medical Center, General SC, Chief of the Management and Fiscal Office, the Logistic Office, among others. Several high-ranking officials, employees of the Luna Medical Center and Health Service Command, the Armed Forces of the Philippines, undertook numerous purchases of equipment and engaged in fraudulent in a media briefing po nga sa Uruguay. Ayan. Ang Bureau ng Registration ng Dahil ay dumalay sa may supang kasalukuyan at nakaroon. Makapolitika, makaopinyon, makakomentaryo at mabalita para sa lahat. Walang pilihan, walang pinakangkuyan, at walang pinakamigan ang programa ito. Ang programa ito ay sa makakaminan at trabaho lamang. Mga kontra ng pamahalaan, no? Tingnan mo yung anomalous transaction, including those purchasing, splitting of contract, to bidding processes, and conceiving fictitious supplies, Roque said. Okay, he said one of the ghost transactions, 1.4 million pesos, but he said that there were a series of transactions that would total of 100 millions of pesos, mga suki mga kabayan. It is conspiracy. Okay. It is a conspiracy, institutional corruption in Luna, he said, mga suki mga bayan, no? Roque said a whistleblower exposed the corrupt acts which led Duterte to order the Presidential Anti-Graft Commission, the Armed Forces of the Philippine Chief of Staff, Carlito Galvez, to conduct Armed Forces of the Philippines is expected to release the full report on its finding soon. Roque also said the ombudsman will holding an independent investigation into the litigation for mga suki mga bayan, no? Ang Bureau ng Registration ng Dahil ay dumalay sa may supang kasalukuyan at nakaroon. Politika, makaopinyon, makakomentaryo at mabalita ang programa ito para sa lahat. Walang pilihan, walang pinakangkuyan, at walang pinakamigan ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa makakaminan at trabaho. Okay, he said the corrupt practices in the military hospital widespread prior to the Duterte administration. Upon finding out the alleged widespread corruption, Duterte went ballistic. Roque record, Duterte pledged
50 million, uh, 50 million a month to Biluna Hospital po mga suki mga bayan, no? Medical and management expenses. Only to find out that much of the fund may be going to pocket pa mga suki kaya nga. Maggawa ng kwarta hindi sa purpose, pero ilagay po sa bulsa ng official. Bahala na matama magalit sa akin mga suki mga. Totoo naman. Okay. Bahala na sila magalit sa akin. Yun po ang totoo mga suki mga bayan, no? Gumawa ng papeles and then na yun kung naging pera na sa bulsa mga suki mga bayan, no? Ayan po ang problema mga suki mga bayan. Hindi naman sa purpose mo. Bale sana kung sa purpose, kung mga sa servisyo, kung sa mga proyekto, and then implement naman, wala pa problema yung mga suki. Yung kasi ang problema, gumawa ng papers, mga, and then ilagay po sa bulsa po mga suki ba. Wala ilagay sa bangko mga suki ba. Yun ang masakit eh. Okay. Binabayaran naman ang gabisyo nila. Balikan po sa mga may seminar, may barido mga seminar, may mga balido po. Pero yung kumuha ng pondo ng pera and then magic-magic lang pumasa mga suki mga bayan, yun po ang hindi tama mga suki mga bayan, no? Okay, talaga. Government employees, mga hindi katulad namin ng mga 19, yung mga 80s, mga talagang sahod ng mga government. Okay. Pumasok ko sa mga trabaho, ang sahod ko lang ay 285 o 275 lang iman mga suki mga bayan, no? Noong mga dekada 70 mga suki mga bayan. 200 ay, pwede ko nagkawin 75 pero 270, nakalimutan ko lang stock mga suki mga bayan, no? Yun ang sahod ko. O, pero kasya man. Napag-aral pa ako mga suki mga bayan. Okay. Pero taas mga suki mga bayan. Noong mga panahon yun. Maganda yung mga pantalon ko. Maganda panahon yun. Yun ang sahod. 275, 275 mga suki mga bayan. Mukhang mga gato mga suki mga bayan. Ngayon, yung mga laki ng sahod ng government mga suki mga bayan, no? Tapos sabayan pa ng corruption mga suki mga bayan. Napakasagwa po mga suki mga bayan. Okay. Kaysa pumasok sa government kung makurap lang naman, mabuti pa po ay pasok sa government and then salot lang, rampan na po sabi ng Pangulo itong corruption sa government mga suki mga bayan. So, bahala ng mga galit ng tao mga suki, yun po mga kababayan natin, no? Galit sa akin, yun po totoo. Okay? Okay, on the find out that much of the fund may be going to pockets of corrupt official of the armed forces of the Philippines. He was personally aggravated when the information was confirmed in a Luna, he said, mga suki mga bayan. Okay, just last week, Duterte shocked the entire board of the Nayong Filipino Foundation overflowed this deal, which was grossly disadvantageous to the government. Grabe, magic. Ganon po mag-magic ang gobyerno ng mga suki mga bayan, no? Bahala na kayo magalit sa akin mga suki mga bayan. Abang nandito yung programa ito, ay bahala na kayo magalit mga suki mga bayan. Hindi naman ko makinig sa inyo eh. Okay. Okay.
Ayan po, katotoo, talagang rampan pa rin ang dapat pamalat mga susunod bayan. Sakit na kasi. Yun ang sakit ng mga sakit ng lipunan mga susunod bayan. Ang maling sistema po ng ating bayan po ng Pilipinas. No? Okay. Kaya hindi ako hanga eh. Hindi ako maliban lang sa mga negosyo, na tunay ng mga negosyo, yung mga sasakyan na pangagarang sasakyan po ng opisyal ng government, no? Sa mga karak-karak sasakyan kung galing naman sa pawi ng mga susunod bayan. Okay yun sa akin. Yung mga pera pinagpawisan ng lang bayan, no? Systematic corruption, no? Okay. Systematic in the military hospital mga susunod bayan. Talagang well-planned. Naalala ko nung kanino ba yun ng taon yun? Yung controller po ng Armed Forces of the Philippines, no? Oh, yeah. Grabe. Ang laki ng maswerte kung mga suking mabayan. Hindi talaga satisfied kung ang tao mga suking mabayan, no? Okay. Gusto talaga mabayan. Kahit maliit lang, basta pakasya lang ang pera ng mga suking mabayan, no? Okay. Pakasyahin lang, kahit maliit lang. Bakit pa kailangan magpera ka ng malaki and then galing naman tama po mga suking mabayan, no? Kaya nga, ang resulta po ay sumamayan, no? Okay. Ay, nako. Anong oras na? Alas 8:50 sa mga suking mabayan, no? Ang hormonal station ng balita at ay dumalay sa may subang kasalukuyan politika, makapunta ang programa ay patas sa lahat. Walang pinigilan, walang pinakampilan, at walang pinapamitan ito. Ang programa ito ay public service sa makahaminan at trabaho lamang. Okay, magpulita ng Australia tayo kung meron. Ano? Meron na. No? Okay, balita ng Australia na tayo. Then magpapay mga suking mga bayan. Alas 9 na sa gabi. Bob Cater says to praise the running.
Maiden speech to Parliament last night was solid gold. Wow. Hadn't reached much German history and didn't realize that Nazi undertones until after the promotion of Mabayan. Iyan po ang Ang buwan ng Station Bilang Balita at Ilohan ay dumalay sa may supang kasalukuyan at nakapanahon. Makapolitika, makatingnan, makakomentaryo at balita ang programa ito para sa lahat. Walang tinikilan, walang kinakampihan, at walang ang programa ito. Ang programa ito ay public service sa kapinan at lamang. meron pala karnaper, no? 3 karnaper sa Bengal na timbog sa preso. Okay. Saan ang balita ng hangin pumasok ng lupa? Mapilit muna, no? Sandali. Yan. Ano yan? Meron na. May ako pa yan, no? Okay. Yan ang gusto. Pero walang laman. Walang laman pumasok yung bayan, no? Nanay, walang laman. Ay, wala pa rin, no? Ayan po. Ay, ito. Ito ba ito? 647. July 15 pa na sukimulan. Wala. So, hindi sa nag-release ko masuking mabayan, no? Problemata sila, no? Kita yung hindi tama kung masuking mabayan, no? Okay. May problema ata ang pag-asa mga suking mabayan, no? Hindi tayo makakuha ng app na suking mabayan. Okay. August 30. Hindi yan August 13. Ngayon mga suking mabayan, no? Okay. August August 15. Tingnan natin. August 15. Meron. August 15 na. August 13 lang related na. Huwag natin balita yun. Yun po mga suki, mga kabayan. So, wala tayong ito, no? August 13. Pero kanina umaga po ito, no?
ano po sa inyo lahat, sa mga kababayan ko sa Pangasinan, Masantos, yan, Maabig, kaya Pampasantos. Kasi po sa ating limits, ito pong monitor natin operating umaga po ay nakalabas na po ito ng Philippine Area of Responsibility. Sabihin po rin. Area of responsibility. Sabihin po nito, yung pinaka-center nitong low pressure area ay nasa labas na po ng Philippine area o nakalagpas na po ng borderline ng Philippine Area of Responsibility. Ibig sabihin po yan, unti-unti na po itong lumalayo sa ating bansa na sa Philippine low pressure area. Sa kasalukuyan po ngayon as of 3 ng Basco. Ito pa rin po yung isang weather system na papalakas dito po sa ating southwest monsoon po habagat. Samantala, ito naman po isang bagyo, itong tropical storm na si Bibigka. As of 3 a.m. naman po, ito naman po ay nasa layong 945 kilometers duran ng gulong Ilagang. Napakalayo na po ito sa ating bansa. Yun nga lang po, kaya po ng low pressure area na nabanggit ko kanina, kasama po itong papalakas dito po sa ating habagat ng southwest monsoon. Samantala, yung pong pangatlong weather system na minomonitor po natin pag malayo, ito pong tropical storms na si Lipi. Sa kasalukuyan po, 1,610 kilometers sila ng dulong Hilagang Luzon. Wala din po itong epekto sa ating pag lumalayo sa ating baga. Susunod na mga araw, sila na po itong malusaw. Samantala, ngayong araw naman po sa Luzon o habagat, asahan pa rin po natin ang patuloy ngayong araw po, asahan pa rin po natin ang patuloy na pagkaroon ng malakas sa ating lugar. Samantala, dito naman po sa probinsya ng Zambales, mga paminsan-minsang pagdulot po ng mga pagulat sa po ng kaparanasan ng Zambales at Bataan. Samantalang ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi naman po ng Luzon ay magkakaroon ng po ngayong araw ng bahagyang mawala hanggang sa malaking sabihin po nito, improving weather na po ang mararanahan po ng Luzon. Yun nga lang, dahil nabagat po ang nakaka-apekto, wag po tayo magkumpiyansa. Mas mainam po, magdala pa rin po tayo ng payong dahil ng ulap at anumang oras, maaari pa rin po tayong makaranas ng mga pagulan. Samantala, ang forecast temperature naman po ngayong araw dito po sa Metro Manila, nasa pagitan po ng 20 degrees Celsius. Dito naman pagitan po ng 25 to 29 degrees Celsius. Sa Metro, pagitan po ng 25 to 32 degrees Celsius. Dito naman po sa Baguio City, nasa pagitan po ng 16 to 19 degrees Celsius. Sa may 27 to 32 degrees Celsius. Sa Metro City, 19 to 20 degrees Celsius. At sa Metro Princesa, nasa pagitan po kung Mindanao ay magkakaroon lamang po ng bahagyang mawala hanggang sa mawala. Ibig sabihin po ito, hindi po ito na-apektuhan ng habagat at mga isolated thunderstorms ang monitor natin ngayong araw na maaaring magdulot po ng mga pagulan sa forecast temperature naman po dito sa Metro Visayas, sa may Iloilo City, 26 to 32 degrees. Sa may Cebu City, 26 to 32 degrees Celsius. At sa Tacloban City, 25 to Celsius. Samantala po sa Mindanao, sa may Cagayan de Oro, 24 to 34 degrees Celsius. Sa may Davao City, 20 to 34. Nakataas pa rin po ang ating clear warning. Ibig sabihin po nito sa tipo ng hangin kabagan, pag malakas po ang hangin, maapektuhan din po nito ang pag-alon ng karagatan. At ngayong araw, pinagbabawal ang maglayag dito po sa mga baybayang dagat ng hilagang bahagi ng hilaga. Hindi sa kanlurang bahagi ng hilaga at gitnang Luzon. Marit po hanggang 4 na metro ang taas ng alon. At
At apektado po dito ay mga baybaying dagat ng probinsya ng Batanes, Calayan, bahagi ng Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales, at sa susunod ng dalawang podcast dito po sa Metro Manila mula po bukas, Huwebes hanggang Sabado, bahagyang mawalap hanggang sa mawalap na itong mga masalib sa dito yan, including way na po tayo, isolated thunderstorms ang monitor. Pagitan po ng 25 to 32 degrees Celsius. Samantala dito naman po sa Baguio City, bukas po patuloy pa rin po mga apektan ng southwest monsoon o habagat. At mula po bukas hanggang sa saan pa rin po natin may mga pagulan pa rin po mararanasan sa Baguio. Subalit po natin po ng Sabado at lang po yung monitor natin. Forecast temperature nasa pagitan po ng 16 to 20 degrees Celsius. Dito naman po sa Legazpi City, bukas po sa mga dapat sa bawat pagdating po ng Biyernes at Sabado, magiging maulang ang lugar. Maaari po sa mga lalas sa pagitan po ng 26 to 32 degrees Celsius. Samantala dito naman po sa Metro Cebu mula po bukas hanggang Sabado, patuloy pa rin po itong patuloy pa rin po magkakaroon ng magandang panahon. Ibig sabihin mga isolated thunders na pang-monitor natin yung magdudulot ng mga pagulan sa nasabing lugar at ang forecast temperature 26 to 32 degrees Celsius. Samantala dito naman ang dito mula po bukas Huwebes hanggang Sabado, bahagyang mawalap hanggang sa mawalap sa internet, patuloy pa rin po itong mga karanis ng magandang panahon, mga isolated thunderstorms na magdudulot ng mga pagulan. Forecast temperature nasa pagitan Dito po rin sa Manila, ng araw po isisilot sa ganit lalo sa paga, lulubog ko ng mamaya ang gabi sa ganit. Twitter, DOST address po pag-asa. Hanapin na naman po ang ating YouTube channel, DOST Kasama. Sa lagay ng panahon, mula po rin sa Forecasting Center ng Science and Technology. Ang lingkod, pinag-tip ko. Yan naman. Okay, mga suki mobile. So, paalam din tayo sa ating programa. Po sa programa, Halo Special Opinion Balita, di ba pa? Ang kapartner niya, ADLSN TV News, dahil natin na ngayon, kayo makukuha dyan. So, ADLSN TV Global Page, hashtag ADLSN TV Peace News, hashtag ADLSN TV ayan, kompleto. Okay, paalam. Mga suki mobile dito sa programa, Halo Special Opinion Balita, di ba pa? Yan, important to Alternative News Online po. Bawal na. Good night. Salamat po.